Tuloy tayo sa lesson number 3. Okay, so kapag ka nakuha mo na yung mga, kung may na-identify ka na na supermarket or may suppliers ka na, din ilista mo na lahat ng mga items from that supplier. Like for example, kung sa supermarket ka, meron kang nakita na supermarket malapit sa inyo, doon ka kukuha ng mga grocery products kapag in-order na ng customer, then ilista mo na ang mga ito. Number 1, doon sa gawa ka ng parang Excel, mamaya pakita ko sa inyo, Excel files, lagay mo yung names, okay? Get all available items found in the supermarket or any suppliers that you have, list all the names. Okay? So, for example, gawa tayo ng ng Excel files dito. Munting Excel files. So, dito sa Excel files, okay? Or any date o Google Sheets, pwede rin. Okay? So, ilagay mo lang dito, name. Okay? Then, ilista mo yung mga products. So, for example, sa isang nakakita ka ng Milo sachet. Sachet. Yan, di ba? Then, nakakita ka na, for example, ito yung number 1. Number 2, kunwari, is nakakita ka ng Bear Brand swak. Okay? Yan. So, ilibutin mo. Punta ka sa pinakamalapit. Ngayong at this point, punta ka na sa pinakamalapit na grocery store or malaking supermarket dyan sa bayan mo or sa any supplier, and then kailangan makuha mo yung list of items na available sa kanila. Kung sa supermarket, din punta ka sa supermarket. Then, pwede mong ilista yung kung ano ba yung mga usual na mga items doon. Pwede mong siguro dala ka ng i-picture mo sa cellphone mo. No? Then, ayan. So, for example, Nescafe. Ayan. So, ilista mo lahat. Ilista mo lahat dito. Now, kapag nalista mo na yan, the next thing that you need to do is get the prices. Alright? Kung mapipicturan mo yung mga grocery products doon sa supermarket, then, mas maganda yon, di ba? Makuha mo yung presyo. Pero, yung prices kasi, if you can get the prices, mas maganda. Pero, kung wala, prices are also available online. Alright? So, meron din tayo. In fact, meron din tayong, later na lang. So, get the prices. So, dito, for example, ang presyo nitong Milo sachet is 10, sabihin natin 9 pesos, or sabihin natin 12 pesos yan. Diba? Then, sabihin natin 9 pesos lang pala to. Then, Bear swak, ganun din, 10 pesos kunwari. No? Yung Nescafe na, sabihin natin stick. Sabihin natin 3 pesos to. Ayan. So, yun. Ito na yung ngayon yung magiging price. Okay? So, get all the prices, lahat ng mga items doon sa pagkukunan mo ng mga grocery products, kunin mo lahat ng prices, pangalan. And then, lastly, aside sa pangalan at sa prices, is yung images. Alright? So, kung mapipicturan mo isa-isa yung mga products na yon, mas maganda. Pero, hindi necessarily na yung gagawin mo. Kasi, madadownload mo naman yung mga images sa Google. Alright? So, kung punta tayo ng Google, sabihin natin yung Milo. Okay? Milo. Ayan, search ka lang sa Google. Milo. And then, punta ka sa images. Ayan, may mga images na ng Milo. So, for example natin is, kasi yun yung sachet. So, ito, pwede na to. Or sabihin natin Milo sachet. So, ito Milo, ito pwede na to, no? Ayan, ida-download mo lang 'yan, no? Ida-download mo to, save as. Yan, meron ka ng Milo na product. So, i-download mo 'yan, make sure na alam mo saan mo din download 'yon. For me, that's in the download folder. So, ayan, meron na akong picture ng Milo. Okay? Hindi ko kailangan picturean isa-isa doon sa supermarket. So, yun lang. Kunin mo yung pangalan, prices, and images. And that's how you can get all the grocery or the list of grocery products, right?